Bibigyan na ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kasunod ng pagpangalan niya sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas na nangumisyon umano sa flood control projects. Hindi naman humingi ng proteksyon ng ipinisentang dating security aide umano ni Congressman Zaldi Co na nagsabing nagdadala siya ng pera sa bahay ni Co at ni dating House Speaker Martin Romualdez. May report si Sandra Aguinaldo. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Umamin siya na sangkot sa pagtanggap ng kickback sa mga flood control projects, sabay lahad ng iba pang personalidad sa anomalya. Sa kanyang sworn affidavit, taong 2024 nang kausapin daw siya ni DepEd Undersecretary Tri-Give Olivar para umano sa unprogrammed funds na para sa Office of the Executive Secretary. Dahil dito, inatasan niya si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na magsumite ng listahan ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos. Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Mismong si Bernardo rin daw ang nag-deliver ng pera kay Olivar. Pinabulaanan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Giit niya walang kinalaman ng kanyang opisina sa kahit anong budgetary allocation sa DPWH at wala raw siyang kahit anong transaksyon kina Bernardo o kay Olivar. Itinanggi rin ni Olivar ang mga bintang. Bukas daw siya sa anumang investigasyon. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang magli-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Sabi ni Bernardo, dating staff ng mga senador si Olivar, kabilang si dating Senador Bong Revilla na tumanggap din umano ng kickback. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Sa isang pahayag, kinondena ng kampo ni Revilla ang mga aligasyon na pawang walang katotohanan raw. Bukas at handa raw siya makipagtulungan sa kahit anong official inquiry o legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Idinawit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Isang nagpakilalang staff daw ni Binay na si Carlene Villa ang tumawag kay Bernardo at humingi ng 15% sa mga proyekto. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, pinabulaanan ni Binay ang mga bintang sa kanya. Nakagugulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Idinawit din ni Bernardo si Senator Chis Escudero. Noong August 2022, habang nasa confirmation hearing ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinatawag umano siya ni Escudero sa opisina nito. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Muli raw silang nag-usap ni Escudero noong 2023 sa pamamagitan ng negosyante at common friend nilang si Maynard Ngu. Base sa Statement of Contributions and Expenditures ni Escudero, isa si Ngu sa kanyang campaign donors at nagbigay ng 30 million pesos noong 2022 elections.
While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon pa kay Bernardo, hiningan siya ni ngunang listahan ng mga proyekto na kalaunay na ipasok sa 2025 national budget. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. The delivery of the 160 million for Senator Cheese happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Escudero ang mga paratang. Patutunayan daw niyang nagsisinungaling si Bernardo. Hinala ni Escudero, isa itong plano para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong niya, nasaan daw si Representative Zaldico at Representative at dating House Speaker Martin Romualdez? Inilahad din ni Bernardo na may transaksyon sila ni Ko. Tinanong daw siya ni Ko kung maayos kausap si Engineer Alcantara, bagay na sinagot ni Bernardo na oo. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Matapos basahin ang kanyang affidavit, dinala si Bernardo sa Department of Justice. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, provisionally accepted na si Bernardo sa Witness Protection Program. Binigyan siya ng proteksyon ng DOJ pero posible pa ring sampahan ng kaso. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Samantala, isang nagpakilalang dating security detail ni Congressman Ko ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig. Sabi ni Orly Regala Gutesa, naghatid siya ng pera sa bahay ni Ko at dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Ang tawag nila sa i-deliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico sa mga bahay ni Speaker Romualdez Taguig. May pagkakataon daw na isang kongresista ang mismong nagdala ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico. Hindi malinaw sa salaysay ni Gutesa kung saan galing ang perang dinala ni Yap sa bahay ni Ko. Maring itinanggi ni Yap ang aligasyon. Hindi umano siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Humarap din sa komite ang 2 driver ng DPWH Bulacan na nagsabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Zaldico? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Tinawag ni Romualdez na gawa-gawa lang ang testimonya ni Gutesa. Sabi niya, pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Gutesa dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos isang taon na noong bakante dahil nire-renovate. Dati nang itinanggi ni Ko na sangkot siya sa pangungumisyon
sa flood control projects. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Stranded ang ilang pasahero sa mga terminal matapos kanselahin ang ilang biyahe sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Opo. Live mula sa PITX, may report si Jamie Santos. Jamie? Atom, ilang pasahero ang naapektuhan ng pagkakansela ng biyahe ng bus, eroplano at pantalan ngayong Huwebes. Kanselado ang 10 biyahe patungong San Jose sa Mindoro, kaya tiis-tiis muna ang ilang pasaherong inabutan namin sa PITX. Ay hantayin po namin hanggat maganda po yung pan po ng dagat, kung ano po yung deklara ng Coast Guard, kung pwede na pong bumiyahe, yun na lang po yung Dito na lang kayo dito na lang po. Nag-leave pa naman sa trabaho ang isang pasahero, pero lahat ng biyahe pa Mindoro ay kanselado. Ayun nga po, wala kaming budget. Tapos na. Tapos sinabi na sa amin na ano na nga daw. Stranded na talaga. Walang biyahe. Maghintay na lang po. Sa Bicol Region, 8 biyahe ang naapektuhan kabilang ang Masbate, Tabaco City at Virac sa Catanduanes. Sa Visayas, nasa 7 biyahe ang hindi natuloy kabilang Ililuan, Iloilo City, Samar Leyte, Maasin, Lawang at Lawang, Giwan. Habang sa Mindanao, 3 biyahe patungong Davao at Tagum ang kanselado. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kanselado rin ang 4 na flight ng Philippine Airlines, ang Cebu-Catarman at pabalik at ang Manila-Calbayog at pabalik. Sa Manila Northport, ilan sa mga biyahero ang naghintay na lamang sa terminal matapos makansela ang biyahe ng barko papuntang Iloilo, gaya ni Erwin Cerebo. Nagpapasalamat siya dahil namigay ng food pack ang pamunuan ng Northport at DSWD. Actually sir, di pa alam kung ano talaga yung plano kasi tulad nito masama yung panahon. Alangan naman babalik pa kami sa pinanggalingan. Kaya layo pa. And then may mga gamit pa kaming dala. Si Christine Talyon na patungo ring Iloilo sa terminal din maghihintay. Kasi masyadong magastos pagpabalik-balik. Atom, habang nagpapatuloy nga yung banta ng bagyong Opong, inaabisuhan ng publiko na bantayan ang anunsyo ng mga paliparan, terminal at mga paliparan. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Usap-usapan online ng videong kuha ni Congressman Kiko Barzaga habang iniusisa si Congressman Sandro Marcos. Hindi raw nagustuhan ni Representative Janet Garin ang inasal ni Barzaga na sumingit daw sa budget deliberation. May report si Tina Panganiban Perez. Yun o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Yan mo, Sandro Marcos. Pinost ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang video na ito nakuha sa loob ng session hall ng Kamara kahapon. Tinanong si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng kanyang tiyuhin, si dating House Speaker Martin Romualdez. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pa na? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Hanggang sa sinaway siya ni House Deputy Speaker Janet Garin. Oh, ayaw natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Then he was poking his phone on my face. So sabi ko, huwag kang ganyan. Kasi I don't think it's also nice, like kung maski sino man, na ipopoke yung telepono sa mukha mo. Kasi nag-uusap kami ng iba. Sabi ni Garin, nag-sorry raw si Barzaga sa kanya. Siya na-apologize after. Sabi niya, sige na, sorry na. Tapos miyaw siya ng miyaw. I told him like, Kiko, pag okay lang kasi I can tolerate, pero pag nagtatrabaho ako, kulang na rin kasi sa oras. Give me the time and the flexibility to work. Hininga namin ng pahayag si Barzaga pero wala pa siyang tugon. Sinisikap din namin kunan ng pahayag si Marcos. Pansin naman daw ni Garin, Mahilig talaga siyang mag-video ng mga kasamahan niya, no? And kanina nga, dyan nga naman, nag-iingay siya. Pinapabayaan na lang namin kung nag-iingay siya or whatever, may mga sinasabi siya, minsan mga foul
words no, sa mga kasamahan. At baka mamiyaw meow 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 mamiyaw meow meow. Dati nang sinampahan si Barsaga ng ethics complaint dahil sa kanyang mga ikikilos. Naghain din siya ng ethics complaint laban sa nagreklamo sa kanya. Good afternoon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumakas na bilang typhoon ng bagyong Opong na patuloy na tinutumbok ang Eastern Samar. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa Sorsogon, southern portion ng Albay at Masbate. Gayon din sa Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at northern portion of Samar. Signal number 2 naman sa Laguna, Batangas, southern portion ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, Catanduanes, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at Calamian Islands. Signal number 2 din sa mga natitirang bahagi ng Eastern Samar at Samar, Biliran, northern portion ng Leyte, extreme northern portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, northern portion ng Aklan, northern portion ng Capiz, northern portion ng Iloilo at Kaluya Islands. Signal number 1 naman sa Metro Manila, central at southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at natitirang bahagi ng Quezon Province. Signal number 1 din sa Cuyo Islands at northern mainland Palawan. Gayon din sa natitirang bahagi ng Leyte, southern Leyte, northern portion ng Bicol, northern portion ng Cebu, kabilang ang Camotes Islands, northern portion ng Negros Occidental, central portion ng Iloilo, mga natitirang bahagi ng Capiz at ng Aklan, at northern portion ng Antique, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Opong 95 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Northern Samar o kaya ay northern portion ng Eastern Samar bukas ng umaga bago tumbukin ang Bicol Region kung saan posible itong mag-second landfall sa mga bandang Sorsogon.